Dahil ba close sila ni Ginoong Atong Ang or may nakita mo ba or alam mo ba talagang may direct involvement siya dito sa missing Sabongeros? Yes, sir. Bago mangyari yung mga krimen na yan, kung hindi natin gagawin ito, babagsak yung negosyo natin. Kaya yan sila nag-agree. May bagong pahayag na naman ang yumanig sa investigasyon ng kaso ng mga nawawalang sabongero. Isang taong dati ay kasangga ni Charlie Atong. Ang biglang nagsalita at ayon sa kanya, siya mismo ang nag-utos na alisin ang ilang tao na nahuli sa pandaraya. Kung totoo ito, ibig sabihin may mas malalim pang operasyon na hindi pa lubos na nalalaman ng publiko. Sino nga ba ang taong ito at paano siya naging bahagi ng pagkawala ng mga biktima? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa patuloy na investigasyon tungkol sa pagkawala ng ilang sabonghero, muling lumabas ang pangalan ni Eric De La Rosa. Kilala siya sa sabungan bilang veteranong manlalaro. Pero ayon sa bagong lumantad na testigo, hindi lang palalaro ang mundo ni Eric. May mas mabigat daw pala siyang ginagawa sa likod ng laban. Ang testigong ito ay si Julie Patidongan, kilala rin bilang Totoy. Sa mga sinabi ni Julie, lumalabas na hindi lang si Atong Ang may kinalaman sa pagkawala ng mga sabonghero. Sa bawat detalye, mas malinaw na may malawak na operasyon pala na nangyayari. Ayon kay Julie, si Eric ang nakabantay sa mga laban para makita kung may nandadaya. Kapag may nahuli, agad niya itong pinapaalam kay Atong Ang. Dito nagsisimula ang sunod na hakbang. Sa normal na negosyo, kapag may nandadaya, pwedeng pagbawalan o hindi na palaruin. Pero ayon sa pahayag niya, iba ang nangyayari rito. Kapag nahuli, hinohold daw ang tao. Ibig sabihin, hindi na ito makakauwi o makikita pang muli. Nakakatakot isipin na ito ay ginagawa ng planado at maingat. Hindi ito biglang away lang sa gitna ng dahil lang sa galit. Parang may malinaw talaga sila na plano kung paano tatanggalin ang mga tinuturing na sagabal sa negosyo. Kung iisipin, ang trabaho ni Eric ay parang simpleng pag-report lang. Pero sa salaysay ng testigo, ito ang simula ng mas mabigat na aksyon. Sa kanya dadaan ang impormasyon at mula sa kanya, diretso kay Atong Ang. Pagkatapos nito, nagaganap na ang pagkawala ng mga sabonghero. Ang mga taong ito ay hindi basta pangalan lang sa listahan. May pamilya sila, may kaibigan, at may naghihintay sa kanila sa bahay. Sa mga pahayag na lumabas, malinaw na ang pinag-uusapan natin ay buhay ng tao. Ayon pa kay Julie, matagal na nila itong ginagawa. Alam ng ilan na mahigpit ang operasyon, pero hindi lahat alam kung gaano kabigat ang parusa kapag may nandaya. Hindi lang ito basta pag-alis sa trabaho kundi ito rin ay tuluyang pagkawala. Kung tama ang mga sinabi ng testigo, malinaw na may koneksyon si Eric sa bawat hakbang ng operasyon, mula sa paghuli ng mga nandadaya sa pag-report hanggang sa puntong wala nang makakaalam kung nasaan na ang mga taong iyon. Malaki ang epekto nito sa buong investigasyon. Ibig sabihin hindi lang iisang tao ang may kontrol, kundi may grupo na sama-samang nagdedesisyon. At isa sa kanila ay ang taong matagal nang nasa loob ng mundo ng sabong. Ayon pa sa bagong kwento mula sa testigo, malinaw ang sinasabi niya tungkol sa mga nahuhuling nandadaya. Kapag nahuli raw sila, agad itong umiiyak at nagmamakaawa. Sinasabi nilang nagsisisi na sila at nangangakong hindi na uulit. Pero sa kabila ng paghingi nila ng tawad, hindi raw iyon tinatanggap. May utos na kailangang sundin at ang utos na ito ang nagiging dahilan para tuluyan ng mawala ang mga taong iyon. Parang mabilis na pagwalis sa isang bagay na ayaw na talaga nilang makita. Ipinapakita ng mga pangyayaring ito kung gaano kadilim ang mundo na tinutukoy ng testigo. Sa halip na batas at hustisya ang masunod, takot at karahasan ang nangingibabaw. Sa ganitong sistema, walang nakakasiguro sa kanilang kaligtasan. Kahit ang mga taong nasa paligid lang nila ay natatakot na dahil alam nila kung gaano kalinis ang pagkakagawa ng mga insidente. Ayon sa salaysay, madalas hanggang isang lugar lang nakikita ang sinasakyan ng mga biktima. Pagdating sa puntong iyon, bigla na lang silang nawawala. Walang bakas kung saan sila dinala.
walang nakakita kung ano ang sumunod na nangyari. At higit sa lahat, wala nang nakakabalik. Ang tawag daw ng ilan sa huli nilang pinupuntahan ay isang lugar na hindi na sila makakalabas. Hindi basta-bastang operasyon ang ginagawa dito. Planado ang lahat at bawat hakbang ay detalyado. May mga driver na nakatakdang maghatid sa eksaktong oras. May mga taong nakabantay sa bawat galaw ng target. May mga nagbibigay ng pondo para masigurong walang kamera o CCTV na makakakuha ng ebidensya. Mula sa pagpapalit ng sasakyan, paulit-ulit na paglipat ng lokasyon, hanggang sa paggamit ng mga lugar na mahirap mahanap, lahat ito ay bahagi ng plano para maitago ang bakas ng krimen. Dahil sa patuloy na pagsasalita ng testigo, nagsimulang kabahan ang mga taong sangkot. Ang mga lihim na matagal nilang tinatago ay unti-unting lumalabas. Ito ang nagudyok sa kanila para maging mas maingat at mas mapanlinlang. Lahat ng kilos nila ay planado para masigurong walang makakakita sa mga nangyayari. Ang matapang na pagsisiwalat ng testigo ay parang tinik sa lalamunan ng mga taong nasa likod ng operasyon. Hindi lang basta impormasyon ang binubunyag niya, kundi ang kabuuang sistema na matagal na palang umiiral. Habang tumatagal, mas lumalakas ang loob ng ilan para sumuporta sa kanya. Ang mga dating nanonood lang mula sa malayo, ngayon ay sumasama na rin sa panawagan para sa hustisya. Matapos ang mga pagsisiwalat ng testigong kilala bilang alias Totoy, nagsimula nang magkaroon ng lakas ng loob ang ilang pang tao na magsalita. Unti-unting lumalabas ang mga karagdagang impormasyon mula sa iba pang testigo. Kahit may banta sa kanilang buhay, pinipili nilang maglabas ng salaysay dahil naniniwala sila na dapat lumabas na ang katotohanan. Pero kasabay nito, may mga lumalabas ding usap-usapan na nakakaalarma. Ayon sa ilang balita at impormasyon na nakakalap, may mga pamilya raw ng nawawalang sabungero na pinuntahan ng kabilang panig para kausapin. Ang sabi, inalok daw sila ng malaking halaga kapalit ng katahimikan. Kung totoo ito, ibig sabihin may mga biktimang hindi na ipinaglaban ang kaso dahil sa pera. Lumalabas sa mga lihim na pinag-uusapan na may ilang pamilya na pumayag sa ganitong ayos. Pinili nilang tanggapin ang alok para hindi na madamay pa sa kaguluhan na dala ng kaso. Sa halip na ipagpatuloy nila ang laban para sa hustisya, tumigil na lang sila sa pagsasampa ng reklamo. Para sa ilan, ito ay isang paraan para protektahan ang sarili at ang kanilang pamilya. Pero para sa iba, ito ay malinaw na pagbenta sa laban na dapat ay para sa mga nawawala. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita ng mas malalim na problema. Hindi lang ito tungkol sa pagkawala ng mga sabonghero, kundi pati na rin sa pagkasira ng tiwala ng tao sa sistema ng katarungan. Kapag pera na ang naging kapalit, nawawala na ang pag-asa ng mga biktima at ng mga taong umaasa sa hustisya. Dahil dito, nananawagan ang ilang opisyal sa mga pamilya ng mga biktima na huwag magpadala sa mga alok na pera. Pinapayuhan silang manatiling matatag at hintayin ang takbo ng investigasyon. Sinasabi ng mga awtoridad na ang pagtanggap ng alok ay makakapigil sa pagkamit ng totoong katarungan. Kung totoo ang sinasabi ng testigo na si Eric de la Rosa, ang isa sa mga pangunahing sangkot sa pagkawala ng mga sabonghero, hindi niya matatakasan ng batas kahit anong paraan ng pananakot o pagbabayad. Hindi nito tuluyang mapipigilan ang paglabas ng katotohanan. Ngayon, mas naging buo ang puwersa ng mga taong nagsisiwalat. Kabilang dito ang magkapatid na Patidongan na parehong handang isugal ang kanilang kaligtasan para maipaglaban ang kaso. Hindi na ito basta simpleng pagsasalita lang laban sa maling gawain. Isa na rin itong laban para sa hustisya ng mga taong walang kalaban-laban. Ayon sa mga nagsisiwalat, malinaw ang papel ng mga sangkot at hindi sila titigil hanggat hindi napapanagot ang mga responsable. Kaya kahit may mga nagsasabing baka maling akusasyon lang ang lahat, tuloy pa rin ang investigasyon. Ang tanong ngayon, gaano pa karaming katotohanan ang hindi pa lumalabas? Ilan pa nga bang tao o grupo ang may alam pero pinipiling manahimik? Ang ganitong mga tanong ay patuloy na bumabalot sa kaso at nagbibigay ng mas mabigat na misteryo sa pagkawala ng mga biktima. Sa ngayon, nananatiling mataas ang tensyon sa magkabilang panig. Habang patuloy ang pagsisiwalat, mas nagiging maingat at tahimik ang mga sangkot.
Pero sa kabila nito, ramdam na mas lumalakas ang panawagan para sa hustisya. Maraming naniniwala na oras na lang ang hinihintay para tuluyang mabuo ang larawan ng buong operasyon at makilala ang lahat ng nasa likod nito. Sa ngayon, malinaw na hindi lang basta laro ang pinag-uusapan dito dahil buhay at hustisya na ang nakataya rito. Kung patuloy na may tatahimik, lalo lang rin tatagal ang paghihintay ng mga pamilya sa katotohanan. Ikaw, kung may alam ka sa ganitong kaso, pipiliin mo bang magsalita kahit delikado o mananatili ka na lang sa tahimik para iwas gulo? I-share mo naman ang sagot mo sa comment section below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.